nila lang ng ating mahal na Panginoon yung ilog ay hindi pa nadidredge. Tutal naman po, nakakakilala pala kayo ng mahal na Panginoon. Babasahin ko po ulit sa inyo upang baka sakaling maliwanagan ang inyong isipan. Meron po tayong tinatawag na sin of omission. Kung atin pong titingnan ang meaning nito, ang sin of omission ay isinasalin sa Tagalog bilang kasalanan ng pagkakait o kasalanan ng pag-aalis. Ang kasalanan ng pagkakait ay tumutukoy sa pagkakataon na ang isang tao ay nabigo na gawin ang isang bagay na dapat sana niyang gawin, na nagre-resulta sa pagkakasala o pagkakamali. Ito ay hindi tungkol sa paggawa ng isang mali, kundi tungkol sa hindi paggawa ng isang bagay na dapat sana niyang gawin. Kayo po ang gobernador ng Mindoro. Isang simpleng sabi nyo lang na itigil ang dredging, matitigil po ang aming hinanakit, matitigil ang piligrong nagbabanta sa mga mamamayan ng Mindoro. Kapag hindi po kayo gumalaw, kapag hindi nyo po ito pinatigil, nagkakasala po kayo ng sin of omission dahil kayo ang leader ng Mindoro. Talagang ang siltation, ang tindi. Tumataas na yung riverbed. Mas mataas na ngayon yung riverbed, yung ilog, kaysa sa community. Kaya tuwing ulan, ay buwaba ang community. So ang purpose ay i-reduce yung pagbaha. Kung gayon, dapat riverbed po ang hinuhukay, hindi itong karagatan. Tuloy-tuloy naman, tuwing tag-ulan yan, marireplenish yan, mapupuno ulit, tatanggalin lang ulit. So ibig ko sabihin ay kung tuloy-tuloy natin gagawin yan, baka mamaya yung dating ganyan na ilog, baka magganon. Kung tuloy-tuloy pong gagawin yan, guguho ang Occidental Mindoro. Mauubos po ang mga bahayan dito sa baybayin ng dagat at kaawa-awa ang mga mangingisda na nasisira yung Peace Sanctuary. Unti-unti nyo pong natatanggalan sila ng pamamaraan para mabuhay. Dahil yung mga bahay ng isda ay naguguho na, nadadaanan na ng guho. Diba? Kaya nga river restoration siya eh. River restoration program. Hindi po ito restoration. Hindi po ito restoration program. Ito po ay destruction. Ay binayo ng Ursula at saka Tisoy ang Occidental Mindoro. Siya namang upo 2019. Ursula at Tisoy, lahat po ng tinamaan ng Ursula at Tisoy ay talagang bumaha dahil napakalaki ng volume ng tubig na ibinagsak nito. Hindi po ito dahilan na barado yung ating mga ilog. Sobrang ang babaw po nitong katwiran ninyo. Kung ang solusyon po ay dredging, unti-unti na pong nawawala ng hanap buhay ang mga sektor ng mangingisda. Unti-unti pong nawawala ng tirahan itong mga nasa baybayin. Isipin po natin itong mga maliliit. Isipin po natin itong mga maliliit na nakatira. Sana po hindi lang kayo yung nagdesisyon. Sana po ay kumonsulta muna tayo sa mga residente na maaapektuhan, yung mga taong mismong nakatira dito sa tabing dagat. Panoorin po natin itong video ito. Please, Governor. Hello po. Kaalis lang po nung isa, puno na po. Ngayong alas 4 po, ayan na po. Kumukuha na ulit po sila ngayon. Sakit po talaga sa aming mga kalooban. Bakit ganito ang ginawa sa amin? Sobrang lapit po. Wala na po ito sa 100 metro po na kinukuhanan nila. Oh, kita nyo ho kung kaano kumukuha ng buhangin. Talagang sila ay nakakwan ho, nakakwan na ho talaga, nakaungong na ho. Yung isa po, oh, ayan po, oh, parating. Oh. Ay, grabe ho. Kay naman po naman kayo. Kami po na may nananawagan at baka naman ho kami pwedeng intindihin nyo. Wala naman po talaga sa tunay na pagdidredging nila sa bukana. Napakalayo naman po eh. Tingnan nyo naman po ang aming hinaing, gobernador. Bakit naman po kami ginanito nyo na? Nagmamakaawa po kami at lumalapit sa inyo na kami po ay puntahan naman ninyo dito sa Talabaan. Nakakadaan po kayo papuntang Kapitolyo. Hindi nyo man lang kami madaanan. Maawa naman po kayo, Gob. Ang aming hinaing sa inyo ay kainaman ho ng aming pagdurusa. Nagmamakaawa naman po kami sa inyo. Ngayong araw na ito po ulit, oh.